Welcome po dito sa aking YouTube channel. Para sa video natin ngayon, meron tayong dalawang CCTV camera na V380 na dual lens. Meron po siyang naka-steady na lens at merong nagro-rotate or merong motion detection. Dalawa po sila, naka-install po sa may sala. Yung isa, ito siya. Check natin. Gumagana sila. Ayan, gumagana yung camera dito sa sala. Tingnan natin yung working siya. Pero yung isang CCTV dito sa kwarto ay device offline yung lumilitaw. At ang situation po ngayon ay nandito po ako sa aking bahay. Wala po ako dun sa bahay ng aking lola kung saan naka-install po yung mga camera. So dapat ang situation ngayon, kapag connected yung phone mo dun sa CCTV camera, kahit nasaan ka, basta may wifi ka at yung application ay naka-install, meron kang account, naka-invite ka or naka-set up yung phone mo para dun sa CCTV camera, ay dapat ma-access mo sila. So ang nagiging problem ngayon dito, kapag outside ka sa bahay, sa nasa ibang lugar ka or nasa mall, parang ganyan, ay device offline yung lumilitaw. Pero pag balik mo sa bahay, kukonect ka ulit dun sa wifi kung saan nakakonect yung CCTV para same wifi kayo, ay gumagana naman sila. So yun yung medyo tricky. At yung medyo madaya pa, mas tricky talaga, ay gumagana po yung mga CCTV ng mga kulang-kulang mga isang oras. Kahit nasa ibang wifi ka, okay sila. Nung chinek ko nung una, akala ko okay na eh. And then after ng mga kulang-kulang isang oras, chinecheck ko ang mga ilang beses, ay biglang nag-offline parehas. So ito, offline po parehas yung lumitaw. Pero ito, naayos ko na. Buti na jackpot natin yung solution. Kaya yung isang camera ay okay siya. Okay siya. Pero yung isang camera dito sa salas ay device offline. Ayan yung problem natin. So ito po ay mga dual lens camera na CCTV. Meron siyang camera na nagro-rotate at meron siyang camera na naka-steady. Kaya ang purpose nga nito, kaya pinalagay po ng mga relatives ko, ay para ma-monitor nila yung aking lola, kasama po yung kanilang kasambahay, at makausap na rin kapag gusto nilang kausapin. Mas madali kasi sa mismong CCTV meron siyang microphone kung saan pwede kang magsalita at madidinig niya. Merong speaker din yung CCTV. Ayan, meron siyang speaker, pwede kang magsalita, at meron din siyang mic dun sa mismong CCTV. Makakasagot si lola at madidinig din sa kabilang side. So kasi nasa abroad po kasi yung ibang mga anak niya, kaya gusto nilang pa-install to para ma-monitor nila si lola. Yan. At ang naging problem nga, device offline parehas. Pero ito, naayos ko na. Gulong-gulong ang maghanap ng solusyon sa ating YouTube. Naghahanap ako sa YouTube, sa Facebook. Medyo hindi clear yung mga solusyon na nakita ko. At madaya nga siya. Kapag balik mo sa bahay kung saan naka-install yung CCTV para sa same wifi connection, ay mga kulang isang oras ay gumagana siya, and then bigla na lang offline parehas. So ito po yung ginawa ko dito sa camera 1 sa salas, para naging okay na siya. Siguro mga 5 oras na po yung nakalipas ay okay na siya. So bali, yung gagawin lang natin, punta tayo sa settings, dun sa, yan, pindutin natin yon.
and then settings, and then reboot. Yan, wag nyo munang i-reset yung camera, reboot muna, then reboot. Pwede ring unplug nyo na lang yung camera, then plug nyo ulit. Yan, magre-restart na siya. Then check nyo kung nag-online na siya ulit, and then through mga ilang oras, check nyo lagi kung okay na siya. Ito okay na siya, naayos ko siya at hindi na siya nagdi-device offline. Yan, medyo yan, okay na siya. Mga 5 oras na siguro yung nakalipas nung nireboot ko to, yung isang camera. Pero yung sa kwarto ay hindi ko na-reboot kasi nga nag-trial and error tayo at nag-work yung pagre-reboot. In addition, after nyo pong ma-reset yung ating mga device o yung ating camera, ay pupunta po tayo sa profile at i-change natin yan, ang ating profile sa international access. Pindutin natin yung profile, settings, then ito pong ating connection mode, palitan po natin sa international remote access. Yan, then back, okay na po yan. Ngayon, kapag hindi pa rin gumana yung reboot, ay re-reset na natin. Yan, dito naman, balik tayo dun sa settings, reset camera. Yan, factory settings. Ang problema lang doon ay uulitin mo rin yung pagsisetup na naman dun sa camera. Yan, kapag magtatanong ka dun sa pinagbilan mo or sa mga seller ng V380, ang sasabihin agad nila sa inyo, reset. Yan, tuturuan ka nilang mag-reset. So wag nyo munang gawin yon. Try nyo munang i-reboot or i-unplug yung CCTV, then check nyo kung gumagana na siya. So dito sa ginawa ko ay gumagana na siya. Bukas niya na itatry ko dito sa isa pang CCTV yung pag-reset or reboot muna. Kapag talagang hindi na gumagana, kahit na nireboot nyo, ay ganun pa rin, palpak pa rin, offline pa rin siya kapag wala kayo dun sa bahay, ay try nyong i-reset. Yan, i-reset nyo na yung camera. Ito po naman yung lalagyan ng SD card. Yung isa pang SD card. Yan, yung button na yan pang reset. Press natin yan nang naka-power yung ating CCTV. Pag pinress po natin yan mga 10 to 15 seconds, pag narinig nyo na yung voice prompt na na-reset na yung camera, na-reset na po yung camera nun. So make sure lang po na nasara natin maigi itong flap para hindi mapasukan ng tubig. So ayan. Ngayon, kapag ayaw pa rin, ay isauli nyo na yung camera dun sa pinagbilhan ninyo. Ayan. So I hope na nakatulong po ako sa inyo. Kapag gumana po yung method na naisip ko, yung ginawa ko, ay comment po kayo below at sabihin nyo na working po itong aking video tutorial. Yan. Kung meron po kayong question, ay pwede naman po kayong mag-post sa comment section. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, siyempre huwag nyong kakalimutang mag-like, share, and subscribe, and hit the notification bell. Marami pong salamat and God bless po. Thank you.